Kinabukasan, inireport na namin sa pulis ang natagpuan naming patay na batang babae sa tabi ng puno. Napaayos na rin namin yung sasakyan namin at hinatid ko na si ate girl sa Tarlac. Gabi na nung umuwi ako noon. Pauwi na ako sa Maynila. Malakas ang ulan at madilim ang paligid. Habang binabaybay ko yung highway na yon, na ako lang yata ang dumadaan. Maya-maya merong isang pumara sa akin at gusto makisabay. Habang nagmamaneho ako, kinakausap ko siya. Pero di siya sumasagot. Ano ba to? Naki-hitch na nga. Suplada pa. Kinakabahan na naman ako . Mga ilang minuto rin yun nung nagdadrive ako at wala kaming kibuan. Ilang sandali pa, sabi niya bababa na daw siya sa tapat ng isang puno na ilan di pa lang ang layo nito sa sementeryo doon. Siyempre kinabahan na naman ako. Sementeryo? Puno? Babae? Di ba ganun yung nangyari sa akin sa last episode? Pero bago siya bumaba, meron siyang inabot sa akin na isang itim na libro. Sabay sinabing, biling ko na raw yung libro na yon sa halagang 1,000. Kuya, bilhin mo na tong itim na libro dahil mamalasin ka pag di mo to binili sa akin. Ang halaga nito ay 1,000. Dito sa libro na to, nakasaad ang isang katotohanang di dapat malaman ng mga tao. Dahil sa sobrang nakumbinsi ako, binili ko yung libro sa halagang 950. Tumawad pa no? Siyempre nagulangan ko. Wise kasi ako minsan pagdating sa bilihan. Pero bago ko tuluyan lisanin yung lugar na yon, may pinaalala siya sa akin. Babala lang kuya. Kahit na anong mangyari, wag mong titignan ang likod ng itim na libro. Dahil may masamang mangyayari sa'yo na pagsisisihan mo habang buhay. Kaya kahit anong mangyari,